Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga no sa hindi umano sa mundo ng social media. Tila sumabog nga rin sa galit si Atty. Claire Castro at talagang pinaliwanag nga kung ano ba talaga ang batas kasambahay dahil kung makikita natin mga kaibigan, napasigaw nga si Senador Raffy Tulfo sa loob ng Senado at talagang sinigawan ang mga dole na ito dahil nga raw sa kapalpakan na kanilang ginagawang trabaho. Ngunit yun nga talaga ang nakalaad sa batas kasambahay, kaya naman pwede naman daw itong i-reverse at talagang nadismaya nga rin si Senador Jinggoy Estrada dahil pinapakinggan nga ito ni Senador Raffy Tulfo na siya ang gumawa ng batas kasambahay, si Senador Jinggoy Estrada. Kaya naman hindi maiiwasan ang paggigit-gitan ng dalawang ito dahil sino nga ba sa kanila ang tama. Dito natin makikita mga kaibigan na may naabusado nga naman kasambahay ng si Nanay Alvi Vergara, ngunit hindi pa man din nasa batas na makukulong agad ang amo, ngunit mapaparusahan naman nila. Ayon nga sa paliwanag ni Atty. Claire Castro na talagang hindi nga alam ni Senador Raffy Tulfo ang batas at talagang kailangan munang mag-aral nito bago magsalita at magsisigaw sa Senado. Hindi lang ginagamit yung katapangan at katalinuhan. Banat nga ni Atty. Claire Castro na mag-aral muna bago magsalita dahil hindi nyo alam ang inyong sinasabi. Dito nga natin makikita na maraming dismayado, maraming natuwa. Ngunit kung kayo ba ang tatanungin mga kaibigan, tama ba na sigawan ni Senador Raffy Tulfo ang dole na ito habang hindi pa natatapos ang kanilang sinasabi, pati si Jinggoy Estrada? Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Usapan natin ngayon ay yung nangyaring hearing nito lamang September 25, 2023 sa Senado. Ito ay patungkol muli sa kinahinatnan at kung ano nangyari kay Nanay Alvi Vergara. Dito kasi, biglang uminit ang ulo ni Senator Raffy Tulfo. Sinabi pa niyang, stupid law. Ano kayang law yung sinasabi niya? Kasi binanggit niya yung qualified theft. May binanggit din siya tungkol sa mga labor laws. May binanggit din siya tungkol sa kasambahay law. So, ano ba doon ang stupid law na sinasabi niya? Ang Dolly Mimaropa, ang field office namin noong August 11, at pinag-submit po ng mga proof of compliance yung ating mga employers, no, kasi base sa findings ay yun nga po, wala silang records do sa tindahan, hindi nagbibigay ng SSS Pag-ibig at PhilHealth sa worker, 13th month pay, lahat po ng mga benefits, no? At yung nakaschedule po ito, Your Honor, ng dalawang mandatory conference bago mag-issue ng compliance order and DOLE. September 12 po, hindi sila sumipot, wala pong, at September 19 po, ang pangalawang conference. Pagkatapos po ng dalawang conference na yun po ay magka-issue Okay, ng so in short, order. lahat ng empleyado nila ay walang benefits at sinadyang nila na hindi bigyan ng benefits. Nalaman nyo na lamang na wala palang benefits ay dahil nung nagkaroon ng hearing. Okay. So far, ano po dito sa inyong investigasyon? Pero sir, ito lang yung mga nandun sa tindahan nila nung time na yun. Kasi Right. sila, di ba po yung iba ay wala na nung time na yun eh. Pero hahabulin pa rin po natin yung mga hindi nila. So anong violation? Doon sa violation nila, anong kaparusahan ang ipapataw after na makomplete yung investigation nyo and nakita nyo na guilty siya? Iko-compute po namin sir kung magkano yung dapat na sweldo ng mga tao na nandun sa tindahan at yun po ay kailangan Compute, bayaran. and then anong parusa? Sa- Anong parusa? Anong parusa? See? Stop. Ito, Mr. Chair, ang sinasabi ko eh. Ito eh. Stupid law. Ang ibig mo man sabihin, yung nagbalangkas ng Revised Penal Code ng Pilipinas ay stupido. Dahil sa Revised Penal Code nakalagay ang qualified theft. Sinasabi mo rin bang stupido ang nagbalangkas ng Labor Code of the Philippines? At stupido rin ba yung author ng kasambahay law? So ano yung hindi stupido? Yung bill na gagawin mong batas, natatanggalin mo ang mga domestic servant o yung mga helper
sa kasong qualified theft pag sila ay nagnakaw? Qualified, sandali lang po. Sorry. I mean, hindi patas ang batas. Pagkasambahay, nagnakaw, qualified theft at makukulong. Pag si amo nagnakaw, hindi nagbigay ng tamang sweldo, hindi nagbigay ng tamang benepisyo, pagbabayarin lang, absuelto na. Salma. Makiilang beses na ba natin pinag-usapan ito kung bakit pumapasok ang mga household helper na kapag nagnakaw ay qualified theft ang kaso? Iyon ay dahil sa trust and confidence na ibinigay ng kanilang mga amo. Hindi naman lahat na sitwasyon ay kagaya ng kay Nanay LV Vergara. Meron din naman talagang magnanakaw na kasambahay. Hindi mo yan maikakaila dahil marami na ring news ang naglipana at umamin pa sila na talagang kinuha nila yung mahalagang bagay na pag-aari ng kanilang amo. Alahas, pera, cellphone. So anong gusto mo ikaso dito pag nagnakaw sila? Theft lang? Paano yung elemento ng trust and confidence na ibinigay sa kanila? Mababaliwala ba yon? Pareho na lang sila nung nagnakaw, diyan sa tabi-tabi, na wala man lang relasyon doon sa kanyang ninakawan? Iba ang sitwasyon kasi kapag ka mayroon kang tiwalang ibinigay. Naku, ilang beses na ba natin ito pinag-usapan, parang hindi pa rin nakakarating kay Senator Raffy Tulfo. Di ba? Ito yun eh. Ilang kasambahay na ang nakulong dahil nagnakaw ng toothpaste, nagnakaw ng cellphone daw, kung ano-ano pang pagnanakaw, na pinagbintang sa kanya ng kanyang amo, kulong qualified theft. So sino ba ang hindi estupido? Pero si amo, nakaw ng sweldo sa mga empleyado at mga benepisyo. Uyo, pansinin niyo si Senator Jingo Estrada. Parang sumasakit na yung ulo sa mga sinasabi ni Senator Raffy Tulfo. At kapag nalaman ng dole, walang parusa kundi pagbabayarin lang. Walang kulong. Mapapamura lang tayo rito. Oh, Senator Tulfo, hinay-hinay lang sa pagmumura kasi. Huwag kayo magalit sa dole. Kasi ang dole ay walang kapangyarihang magpakulong. Kahit sabihin pa na ang amo ay napatunayang hindi nagbabayad ng sweldo sa kanyang mga kasambahay. Ang kapangyarihan lamang ng dole ay ipatupad kung ano yung labor laws. So, kung hindi nagbabayad ng sweldo, yun lang, magbibigay sila ng order or decision na dapat bayaran yung kakulangan niya sa kanyang mga empleyado o kasambahay. Hanggang dun lang po. This is a big injustice to the poor. See? Kaya tatanungin kita, anong parusa, Direktor? Hindi mo rin ba alam yung ibang mga batas na existing na patungkol dyan sa tinatanong mo? Kasi naman, may mga batas na tayo. I-check nyo lang po muna o kaya i-request nyo yung mga lawyers nyo na i-research yung mga nais nyong hanapin at alamin. Sir, Gusto ko kulong. Kasi kung hindi, then it's about time baguhin natin batas natin, Mr. Chair. We have to come up with legislation na dapat lahat ng amo na nagnanakaw sa kanilang mga empleyado talagang makulong. And may, Ang lakas makasigaw. Talagang bidang-bida sa mga mahihirap nating kababayan. Ang problema, hindi niya alam na may batas na rito na pwedeng makulong kapag hindi nagbabayad ng tamang pasweldo. Kung gustong magpakulong, ibang kaso ang isasampa, hindi sa dole, Senator Tulfo. meron akong bill na qualified theft. Director, wage do you theft. have, Laban if sa you can mga... cite other provisions of the Labor Code of the Philippines, or if you're not in a position, just say so. Sir, yung violations naman po pagdating sa batas kasambahay, administrative fine. No, ibig sabihin, yung mga amo, alisin natin sa kasambahay. Kahit na sino. Kapag yung amo nagnakaw sa kanyang tauhan, meron ba pagkakakulong? Senator Tulfo, mayroon. Alamin nyo lang. Kaya na, Mr. Chair, meron akong bill
na pinasa ko na yung wage theft na para itong mga walang hiyang amo makatikim ng kulong. Kasi napakadali sila magpakulong ng kanilang kasambahay at mga tauhan kapag nagnakaw ng kung anumang bagay na binibintang nila. Samantalang pag sila nagnakaw ng sweldo at benepisyo sa kanilang mga tao, hindi sila kukulong, pagbabayarin lang dole. Ito ang masakit. Nagagalit siya doon sa mga opisyal ng taga-labor. Ang gusto niya kasi makita kung may penalty ba kapag hindi agad nagbayad ng sweldo sa mga kasambahay. Nanggagalaiti siya at that time kasi hindi masagot ng taga-labor kung ano bang penalty. Ayaw niya kasi na magbabayad lang ng danyos o ng mga hindi nabayarang sweldo o benepisyo. Ang gusto niya kulong. Nako, Senator Tulfo. Research po. Ano ba yung pinag-usapan nating benepisyo rito? Halimbawa po, ang SSS. Kapag hindi po binayaran, ang SSS premium para sa kasambahay, hindi nyo ba alam na ito ay may kaakibat na penalty? Maaari ring makulong at magbayad pa ng fine. Isoli mo lang perang hindi mo, isoli mo lang perang ninakaw mo. Yung sweldong ninakaw mo, pakisoli, yung benepisyo ninakaw, pakisoli, walang pagkakakulong. Meron tayong nakilala. Hindi binayaran ng kanyang accountant yung SSS para sa kanyang mga empleyado. Wala siyang kaalam-alam. Alam mo nangyari? Napakulong siya dahil sa hindi pagbabayad ng SSS ng mga empleyado. So, hindi totoo na walang penalty kapag hindi nagbayad ng benepisyo para sa kasambahay o sa mga empleyado. That's wrong. Kapag hindi ka kasi nagbayad ng SSS contribution para sa iyong empleyado o kasambahay, ikaw ay maaaring mapatawan ng fine na 5,000 hanggang 20,000 pesos. Maaari ka rin makulong hanggang 6 na taon. Ano yung sinasabi nyo? Walang penalty. Huwag kalimutan ha, maliban dyan, may dagdag pang 3% doon sa dapat niyang bayaran. Yan ba yung injustice na sinasabi mo para sa mahihirap? O, di ba sa kasambahay law, required din magbayad ang mga amo ng PhilHealth contribution para sa kanilang kasambahay. At kapag hindi nagbayad nito, maaaring makulong ang amo ng 6 na buwan hanggang 1 taon. O, ano yung sinasabi niyong walang penalty? Sa Pag-ibig Funds, benepisyo to. Kapag hindi nagbayad si amo, maaaring makulong si amo ng 6 na taon. So, dapat mag-research. Alamin kung ano na yung pwedeng gamitin. Hindi yung nanggagalaiti kayo dyan o galit na galit kayo dahil hindi nakukulong yung mga amo. Meron tayong batas. Meron na po tayong batas tungkol dyan. O, tungkol naman hindi sa pagbabayad ng sweldo. Sabi ninanakaw daw yung mga sweldo na hindi ibinibigay sa mga kasambahay. Teka lang. May batas na rin po tayo dyan. Panahon pa po ni FBR. O, anong batas ito? Ito yung RA 8188. An act increasing the penalty and increasing double indemnity for violation of the prescribed increases or adjustment in the wage rates. Amending for the purpose Section 12, Republic Act numbered 6727, otherwise known as the Wage Rationalization Act. Dito sa batas na to, kapag napatunayan na nag-violate yung amo sa hindi pagbibigay on time ng sweldo at kapag siya ay nahatulang nag-violate, i-require siya at bibigyan siya ng order na bayaran ng doble, yung amount na hindi niya nabayaran. And those employers who refuse or fail to pay the minimum wage rates ay maaari silang bigyan ng order na magbayad ng fine na not less than 25,000 pesos and not more than 100,000 pesos. O kaya ay makulong ng not less than 2 years but not more than 4 years.
hindi patas ang batas. No. Mr. Estrada, would you like to interject? With You're the, the author of permission. the Kasambahay Law. With the permission of Senator Estrada. Senator Tulfo, we are here to investigate this maltreatment of this kasambahay named Aling LV in aid of legislation. O ayan, niremind ka tuloy ni Senator Jinggoy Estrada na yung hearing ay purposely in aid of legislation. Hindi para, alamin kung sino sa mga resource person ang nagsisinungaling? Yes, I am the main author of Batas Kasambahay, and I am open to revise or to amend or to improve this Kasambahay bill. That is why I am thankful to the chairman of the Committee on Justice that he has conducted several hearings with regard to this to the maltreatment of Manang LV, and as what you said, Senator Tulfo, you are one with me in improving this Batas Kasambahay bill. That is why I, as the principal author of Kasambahay bill, admits that there are some loopholes in this bill. That is why I am open to amending or revising this particular bill. Thank you, Mr. Estrada. Mr. Chair, not only dun sa mga kasambahay, maging sa mga trabahador, with that, trabahador sa factory, trabahador sa security guard, factory worker, ganun eh. Na rin natin, Senator Tulfo, yung mga construction worker. Construction worker. Pag Sabado, walang sweldo yung iba. Yes, pag nanakaw yun. Na, pati face mask. Hindi lang po kasambahay. Hindi, ibahin natin kasi hindi sila kasama sa bahay. So, siguro that's a separate bill. Yeah, I know. What I'm trying to say in general, Senator Estrada, hindi lang yung sa kasambahay law, kundi maging sa lahat ng batas, labor code natin, dapat yun yung babaguhin. Yun yung siguro babaguhin natin dahil maging yung sa mga factory worker, maging sa mga security agents, security guard, maging yung sa mga nagtatrabaho sa kahera, sa tindahan, ninanakawan po, even while we speak, libo-libo pong mga manggagawa na ninanakawan po araw-araw ng kanilang mga amo. And yet, kapag nadiskubre later on ng dole na ninanakawan yung kanilang mga manggagawa, yung dole, inspection, and then pag nakita na guilty, pagbabayarin lang, sabihin, isoli mo lang ninakaw mo sa iyong mga empleyado, and then, tapos na. Pero pag yung si worker, alam mo si security guard, nagnakaw sa amo, kulong agad sa kasong qualified theft. Yun yung pinapoint out ko. Ay naku, maling-mali talaga yung ganyang pag-iisip. Maling-mali. May batas na rito. So huwag ka nang manggalaiti. Kailangan na lamang dito ay i-implement. So aralin mo yung sinasabi niyong wage theft law na balak niyong gawin. Baka maging redundant ulit. Kasi meron na. 1996 pa to. Hindi lang na i-implement. Dito nga natin makikita mga kaibigan na talagang nagiging mainit nga ang Senado sa hearing na ito patungkol sa Batas Kasambahay, lalong-lalo na sa kaso ni Nanay LV Vergara at ni Franz Castro na dapat naman talagang managot si Franz Castro na ito sa batas. Ngunit kung pag-uusapan ay nanalayo na kasi muna si Senador Raffy Tulfo sa pinag-uusapan nila at singit na lang ng singit at hindi na pinapatapos ang kanyang mga kasama. Ito nga ang naging kamalian ni Senador Raffy Tulfo dahil ang tingin ng maraming netizen at ang tingin niya sa sarili niya ay siya lang ang tama, wala nang iba. Well mga kaibigan, kung kayo ang tatanungin ano ang inyong mga opinion, just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.